Hello there, Sagittarius sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of November. Love reading for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, fire sign. Sagittarius, hindi lahat ng Sagittarius na makaresonate sa reading na to. Please do check your, please takes what resonates and leave the rest. So cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Sagittarius. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay, Sagittarius, kung hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement, your Sun, Moon, Rising, Venus. And kahit naka-resonate kayo sa reading na to, you still need or want to watch your other placements because pwede makontinue doon yung reading na yon na to from here to there or from there to here. Okay, so you still need to watch, even especially yung moon sign ninyo kasi it holds the emotions. Anyway, or Venus. I'm going to pull oracle cards. So anong nangyayari ngayon? Titignan natin kung ano yung pwede mangyari this month of November or in the month of or in the future or near future. So what is happening right now, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Regrets, mistakes, pagsisisi. Sino kaya? So, merong regrets. Let's see another oracle card. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, I picked this. Confusion and Neptune. Actually, nakalimutan ko anong zodiac ng Neptune. I think it's Aquarius. Illusion. So I pick another oracle card. So you might be dealing with Aquarius. Free yourself. Free yourself. Nahulog. Wait lang, kunin ko lang. Okay, wak na. So, free yourself. You don't need to be in control of everything. For a love relationship to be successful, you don't need to be in control of everything. So, with this, confusion, illusion, regrets, and mistakes. Let's see. Cosmic Insight. Another liar. Okay. Yung love spell nakuha ng Aries tsaka I think Taurus. Tapos dalawang liar naman from Cancer and Sagittarius. Anyway, ang nakita ko dito sa ano na to, you might have an Aquarius in your chart or Pisces in your chart, okay? Because sila yung mga actually yung hawak talaga ng Neptune is Pisces. Pero meron din siyang parang may karapatan din si Aquarius, kumbaga hawak din ng Aquarius yung Neptune. Okay. Let's see. So, check your placement or you might be dealing with this sign. So, what is happening right now? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus.
Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Wait lang, nahulog si isa. Okay. Okay. May tinatago. Parang feeling ko may tinatanong ka sa taong ito. Ace of Cups. So, parang feeling ko nagtatanong ka sa kanya, may katotohanan ba to? May nangyayari ba? May ganyan ba? Sino yung ganyan? Ano yung naririnig ko or anything? Pero hindi niya sinasagot sa'yo ng maayos to. Kumbaga, minsan ini-ignore niya sa'yo. Minsan, pinapalitan niya ng kwento. Minsan, sinasabi niya wala lang yun. Minsan, nag-aaway kayo. Kasi ayaw nga niya sagutin. Wala siyang balak na sabihin sa'yo kung ano man yung gusto mong malaman, na might be may alam siya pero wala siyang balak sabihin sa'yo. Okay. I can see here that you, Sagittarius, okay, itong person na to, ito yung ginawa niya siguro. I think napunta sa point na you guarded yourself. Okay? Sa may mga nangyari sa inyo ng person na to recently about this, might be either nagkaroon ng mga clarity, could be, okay, itong person na to this time, parang bumabalik siya. Okay? Bumabalik siya ngayon dahil meron sa kanyang regrets, okay, about his or her mistakes. So, dito sa point na to, Sagittarius, you are confusion. You are confused. You are confused. Bakit siya bumabalik? Bakit siya bumalik? Siguro might be this is already an ex. Nangyari na nyo sa inyo yung mga sinabi ko, tapos ex to. So, parang, wala kang tiwala. Ganon. Wala ka ng tiwala. Kasi, parang, you're having this illusion na I see red. Parang with this red, as you can see, with this red eyeglass. Ang ibig sabihin kasi nito, you are, kumbaga, nag-i-illusion ka ng mga bagay-bagay na hindi pa nangyayari. Kumbaga, hindi naman talaga mangyayari. Kumbaga, nag-i-illusion ka na siguro. Example, sa pagbalik ng person natin. Kasi bumabalik siya sa iyo, nag-o-offer siya sa iyo ng love again. Parang sinasabi niya sa iyo na nagbago na ako, inaayos ko na yung sarili ko, at aayusin na natin to. Nag-o-offer siya sa iyo ng new beginning with the Ace of Cups here. So, parang gusto niya mabalanse kayo ulit. Maybe this is your ex-husband, something. So, siguro nangyari na to before itong pag-iwalay ninyo. Tapos bumalik siya. Tapos, you are having this illusion na parang nagde-daydreaming. So, you might have a Pisces in your chart na baka meron pa siya, meron pa sila, niloloko ba ako nito or something. And something na hindi maganda yung mga iniisip mo. And you are confused. Okay? So, sinasabi dito, meron kasing liar dito. So, might be this person is lying. So, sinasabi dito, be careful with someone sneaky. Okay? So, a butterfly came into my room. Free yourself, sabi dito na, you don't need to be in control of everything for love, relationship to be successful. Kasi feeling ko, itong person na to before, siya yung nasusunod. Kumbaga, with the King of Pentacles, you might be dealing with Capricorn. Gusto niya siya yung nasusunod. Okay? In anything, pagdating sa pera, pagdating sa desisyon, dapat alam niya at dapat siya yung nasusunod. So, sinasabi kaya, hindi kailangan na i-control ka or ano man na para lang magkaroon ng successful relationship. Dito sa point kasi parang gusto na ng person na to na siguro sabihin na natin ituloy yung kasal ninyo. Okay? Baka engage kayo nito. Baka sinasabi niya na naayusin na natin to. I wanted to have new beginning with you, to be successful with you, to be there for you. Parang sinasabi siguro nito na magpakasal na tayo. I'm looking at the butterfly. Anyway,
the thing here is, after nitong Ace of Cups, merong Devil. Okay, the Devil card is here, meaning may tinatago siya behind ng offer niya sa'yo. May mga lies or merong mga bagay na hindi mo alam. Okay, may mga darkness side. Okay, lies could be. So, might be merong kilalaman dito yung money. Okay, baka may habol lang siya sa'yo na money. Okay, baka may mga mana kayo and yun lang yung habol niya. Kaya nakipagbalikan siya sa'yo. Hindi naman lahat, okay? Parang pumasok lang yun sa isipan ko. Dahil siguro, kung magpakasal kayo, baka may makukuha siya sa'yo. Diba? You know, Sagittarius. Sagittarius are the luckiest sign. Kasi, yung Sagittarius, yung planet niya is the Jupiter. So, Jupiter is the luckiest sign. So, kaya yung mga Sagittarius, mga swerte yan sila. Hindi man lahat, pero kahit papano hindi yan sila nawawalan talaga. So, might be this person wanted to marry you because of meron lang siyang kailangan. Okay, so, kaya nakipagpalikan siya sa'yo dahil may plano siya. See? The Seven of Pentacles, may plano siya dito. So, kaya sabi dito, free yourself. Okay? So, let's see what will going to happen this month of November. Siguro kung yung nakita niya na naging successful ka na, nag-abroad ka ba somewhere and madami ka ng pera, madami ka ng ano, kaya siguro nagka-regret sa kanya, ay mali yung mga ginawa ko, iniwalayan ko siya, ganyan, loko ko siya, balikan ko to, parang ganun. Pero hindi lang pala yun yung, kumbaga nagkaroon sa kanya ng regrets, not because he or she still love you, but because of also something else. Okay? So let's see. What will going to happen this month of November or in the near future, Sagittarius? Anxiety, worry, nandito ka na sa confusion and delusion or illusion. I see red. I know that kasi I am watching yung TWD, one of my favorite series. Pero merong part doon na hindi yung exact na The Walking Dead na series, yung Fear the Walking Dead. Yung main character doon, si Morgan, part din siya ng The Walking Dead. Pero merong episode doon, ang title niya is I See Red. So, nag-i-illusion siya. Kumbaga, every time na nag-i-illusion siya, red yung nakita niya sa paligid. Red lahat. Kasi yun nga, I see red. May illusion na nangyayari na hindi naman nangyari or hindi mangyayari. Illusion niya lang. So, might be ito yung nangyayari sa'yo because you might have a Pisces in your chart. Might be moon in Pisces ka or Pisces rising ka. Okay, Sagittarius, you know, with Pisces in placement. Kasi Pisces are very much intuitive. Sobrang malawak yung kanilang mga imagination. Okay, they love to imagine and sobrang malakas yung kanilang intuition, yung psychic ability nila. So, ganito yung nangyayari sa'yo ngayon. Mayroong trust issue pa sa'yo about what happened siguro before. Tapos, meron pa ako nakita na parang malakas kang makiramdam ng pagkakamali or lying pag isang tao is nagsisinungaling. So, ito yung mga nararamdaman mo. Pero ang sinasabi kasi dito na with your free yourself dito, okay, you don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. So, hindi kailangan na, kumbaga, might be, I think this is for that person, not for you. Might be this message for that person. Meron din ako nakitang liar dito Liar, be careful for someone so sneaky. So, honestly, nakikita ko naman dito yung regret from your person. Pero,
feeling ko, gusto niya talaga na magkaroon kayo ng new beginning. Magkaroon ng changes sa pagsasama ninyo, sa marriage ninyo ba. And nakikita ko na gusto niya magkaroon ng balance connection talaga dito. That's why he is offering new beginning. But the problem here is like, yung person na to, nung likod ng Ace of Cups is a Devil card. So, the Devil card is, syempre, may pagka, that could be Capricorn, or may pagka, sabihin natin na, darkness parang may other na kailangan, hindi lang basta babalik. Because gusto ng buuin, gusto ng pagbabago, pero there is also something na darkness, or mayroong something na kailangan, okay? Pero let's see, dito sa kung ano yung pwede mangyari this month of November or in the future. Merong anxiety dito. So, ibig sabihin, meron ng trust issue sa'yo. Nag-overthink ka. Since Neptune is also merong ng Aquarius. So, parte ng si Aquarius ng Neptune. So, Aquarius is an overthinker. Ganon din si Pisces. So, you are really an overthinker. So, masyado ka dito nag-iisip. Bakit siya bumalik? Anong kailangan niya? Bakit ganyan? Bakit ganito? Okay. Baka, ito din yung illusion mo. Okay? Ito yun din yung illusion mo na pera lang yung kailangan niya sa akin. Baka dahil yumaman ako or dahil naging successful yung business ko, kaya siya bumabalik. Baka ito yung mga iniisip mo dito. Let's see for another oracle. Intimacy, bonding. Oh, mali yung oracle card na pinunot ko. Let's see, I will going to pick another. I let it there. Madami. Isa lang. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you. Separation, longing. So, let's see. Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. Kasi wala ka na atang tiwala sa taong ito. That's why yung parang kinokontrol mo na siya this time. Na parang hindi ka na nagtitiwala. Na might be this person is lying to you. Kaya may liar dito. See, I told you, 'di ba? Merong money could be involved dito with the gambling. So, problem with addiction or gambling, bad finances. Maybe ito yung nangyari sa inyo before. Baka meron kang experience from this person before na nagsugal siya, okay? Or ginamit niya yung pera ninyo or pera mo para lokohin ka, any baka sugal or addiction or anything. Okay, basta hindi maganda. Kaya siguro naghiwalay kayo. And this time, bumabalik siya sa'yo. Bakit siya bumabalik sa'yo? Alam niya naman kasi before, mahal mo talaga siya. And hindi ka marunong siguro na magsabi ng no to this person because you really love this person. So this time, kaya pala meron ditong confusion, illusion, okay, with this Neptune na madami ka mga bagay na iniisip because you might be thinking that bumabalik siya because of this person wants money naman. You know naman Sagittarius. Sagittarius are the luckiest zodiac. Ang hawak ng Sagittarius is that planet Jupiter. Jupiter is the luckiest planet, kaya lucky din si Sagittarius. Kahit hindi naman lahat ng Sagittarius, pero hindi nawawalan si Sagittarius talaga. Okay? Any Sagittarius placement, hindi lang Sagittarius Sun.
kung may placement kayo na Sagittarius, there is a possibility na kung hindi man kayo mayaman, kahit papano hindi kayo napapabayaan ni Jupiter. May nagkakaroon at nagkakaroon pa din kayo. You need to observe that. Because ako hindi naman ako mayaman, pero I have a Sagittarius in my chart. Okay? I am a Sagittarius Mars. And kahit papano naman, hindi naman ako napabayaan. So check your placement. Important talaga yon. So anyway, may gambling dito. So nagkakaroon kayo ata ng intimacy nitong person or magkakaroon kayo ng intimacy this month of November or in the near future. But with this intimacy na meron kayo, meron ng anxiety sa'yo. Nagwo-worry ka na about, ano bang kailangan to, ba't to bumalik sa akin? Parang ganun. Kasi meron ng separation sa inyo eh. The thing here is, may longing. So, na-miss ka niya. Nung bumalik siya, nagkaroon kayo ng intimacy. So, may nangyari naman sa inyo. Might be mag-asawa kayo, tapos nagiwalay na kayo. May separation na, tapos nung bumalik siya, so may nangyari sa inyo or something. Pero hindi pa din natatanggal sa isipan mo yung anxiety na bakit siya bumalik. Lulukohin na naman ako nito. Ano to, magsusugal na naman to. Kailangan na ng pera niya. Something like that. So, let's see from the tarot card. Ano yung pwedeng mangyari this month of November? So, ano yung pwedeng mangyari this month of November? Or in the near future? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Confusion. Nandito talaga sa'yo yung confusion. Okay. So, this person is trying to show you this time na responsible na siya na tao this time, or responsible na tatay na siya, responsible na asawa na siya this time. Kasi nakapag-decide talaga siya. While hindi pa siya man bumalik sa'yo, nag-iisip na siya ng desisyon. Kailangan ko ba bumalik or hindi na lang? Until sa nakapag-decide talaga, decision niya tong bumalik talaga sa'yo. Kasi gusto niya talagang bumalik sa'yo. So, yung regret siguro yung sa oracle card na merong regret is might be totoo yun. And, meron kasi dito the magician card. Could be andun sa point na gusto niya talaga na maayos na kayong dalawa. Nalagyan ng kulay ulit yung mga yung pagsasama ninyong dalawa. And, so, you might be a mother of this person's child. Bakit mag-asawa kayo, may meron kayong kumbaga responsibility. So, kaya, tsaka feeling ko mahal mo din naman to siya eh. Yun na nararamdaman ko na mahal mo siya. And, I can see here na because of that, parang naisipan niya na ayusin ko na to. Kailangan maging responsible na ako this time. Kailangan ayusin ko na to. Kasi, nakikita ko kasi dito sa kanya, nung time na niloko kanya, baka meron pang dagdag doon na hindi lang gambling, pero meron pang dagdag doon na may other person na involved, merong third party na involved, so nagsama ba sila pati nung isa. Nabigatan siya during those time. Nung nawala ka, ang bigat ng buhay niya, hindi niya carry nang wala ka. So, na-realize niya yung pagkakamali niya. Kaya meron ditong regrets. Sa kanya dito, may regret talaga sa kanya dito about what happened. But the thing here is, on your side kasi, is, kumbaga, nag-move on ka na. On your side, parang andun sa point, okay ka na sa mga ginawa niya. Sobrang sakit ng ginawa niya sa'yo. Naging practical ka na mag-focus sa mga anak nyo ba, sa goal mo, hanggang sa naging successful ka ba, kahit papano, umangat ka. At nakita niya yon. Parang nung nakita niya yon, doon siya nagsisi talaga. Doon siya nag-try. Hindi naman madali. Pinag-isipan niya ng mabuti to kasi hindi even siya sure. Hindi even siya sure na tanggapin mo ba siya or what. Pero, he did take the leap of faith. Why? Because of might be
asawa kayo, mag-asawa kayo, may anak kayo. So, he did take the leap of faith to come back to you. Parang bahala na kung anong mangyari, ano yung magiging reaction mo, ano yung magiging, ano mo dito. And, ikaw sa point nung bumalik siya, na-confuse ka lang. Na-confuse ka, and dahil sa mga nangyari, separate na kayo eh. Wala na kayo, may death card na dito. Then, biglang itong person na to, nagparamdam at gusto makipagbalikan sa'yo. Bumalik sa'yo. Pero sa totoo lang, this person really wanted to save your marriage, could be relationship. Noong time na umalis siya, okay, umalis siya emotionally from you. Hindi naman ibig sabihin na nawala din yung pagmamahal niya sa'yo. Nandun din yun. And kung mag-asawa talaga kayo, hindi nawala yun. Para sa kanya, kasal pa rin kayo. Hindi nga talaga siya sure about coming back to you because of, dumating din siya sa point na, pinag-isipan niya to ng mabuti. Kumbaga, he find or she find the enlightenment of his or her life. Nag-soul searching siya. Nagkaroon sa kanya dito ng realization. Spiritual awakening could be during those time na mga pagkakamali na ginawa niya is like parang naisip niyang ayusin yung buhay niya. Ayusin niya muna lahat to. And para babalik siya sa'yo, kaya niya nang buuin balik. Kaya niya nang bigyan ka or to build an empire with you once again. Okay, na maging happy na din kayo and fulfilled kahit papano. Na makompleto na din yung family ninyo. Gusto kanyang bigyan ng justice or gusto niya makompleto talaga yung family or yung pagsasama ninyo to have a peaceful resolution, to have a peaceful marriage with you, to be sincere and honest na talaga this time. Kaya nakipag-usap talaga siya sa'yo. And sa'yo, sa part mo is mayroong part mo is like hindi ka pa din talaga nagtitiwala. May takot ba sa'yo dito? Or somehow, nag-overthink ka pa din. Na maintindihan ka naman ng person na to. Kasi hindi naman talaga hindi naman talaga madali yung mga nagawa niya sa'yo. Pero, syempre, if nandito nga yung King of Cups, mahal ka niya, maintindihan niya na magiging ganito yung reaction mo. Pero sinasabi kasi dito ng card is express your love. It is important to let people know that you love them. Kasi you really love him naman kasi still. With the Queen of Cups here. Mahal mo pa rin talaga siya. Takot ka lang about what happened. Kung may phobia ka na sa mga ganito, sa mga nagawa niya. Pero yung person mo talaga, yung plano niya talaga is to offer you new beginning. So, parang dahan-dahanin niya to. Kasi with this with this Ace of Pentacles, it takes a lot of effort. Hindi madali. Pero gagawin niya. Para magbalik lang yung tiwala niya sa'yo at maayos lang yung family ninyo. O yung pagsasama ninyo ulit. Okay, kasi na-miss ka niya nung time na yon, kaya he did try his or her best na, kasi alam mo na hindi ka inosente sa mga ginawa niya eh, alam niyang hindi madali to. Pero since na tinanggap mo siya ulit, gagawin niya yung best niya para magbago this time. You know, everybody commits mistakes, whether worse man yan or no. At saka everybody can change naman talaga. We are just human being, okay? Pwede natin na observe this person. Huwag na lang tayo magiging katulad as before, as ganun katanga before. Magiging smart na din tayo this time, even if ipapakita man natin yung pagmamahal sa kanila, hindi na tayo magiging tanga same as before. Parang ganun. This time may lesson na sa'yo na na-learn mo na yung lesson mo. Though patatawarin mo man siya dahil mahal mo siya or tatay siya ng anak nyo or kasal man kayo, is it's okay, pero we need to be smart na this time. Okay, hindi na magiging katulad na babalik yung trust. As in, na-broke naman na yung trust eh. So, pero kahit papano, may kindness pa din sa atin na marunong din naman tayo magpatawad at to give chance sa mga tao na gustong humingi ng second chance. Okay, so, yun. That is my reading for you, Sagittarius. Thank you and God bless.